Alam mo ba nung panahon na pareho tayo nagtatrabaho sa ibang bansa, sa isang timik na bayan sa Penang? Umupa kami ng lumangad murang bahay dawang para pagmalapit sa opisina namin. Maganda tignan sa labas parang lumang bahay nung panahon na nagmananakop at mas mura ito kumpara sa ibang nakita namin. Kaya ikat namin itong kinuha ng walang pagdadalawang isip. Sa simula, maliling ka kakibang pangyayari. Palagi kang nagrereklamo na kapag wala ako kay saya trabaho pakiramdam. May nakatayo sa likuran mo masidyo mula sa dulo enehe madilim na pasilyo. Tinatawanan lang kita niyon, niyayakap kita mahigpit at sinasabing, mahal, magaingay lang yan gaaning dyan huwik mong masyadong isipin, katulad na sinabi mo sa akin kanina. Diba? Lalo pang lumalang ang pangyayari pagkatapos noon. Iniwan namin ang gatasan namin hikap sa pagkainan, pero kinabukasan ay makikita na lang namin itong nasa labo. May mga oras na nakakarinig kami ni may ng kotok sa sinji madaling araw. Wenga, yabagin jipa na parang naglalek sa sala kahit pareho kaming tulog na tulog. Sinasabi lang namin sa sarili namin na dalang dyan sa paktanda ay nagbahay om gapusang ligaw na gumagala sa bubong. Sang sa dumating ang gabing iyon mga alaw na nagremadaling araw katulad nung nagising ka kanina. Kalahati na akong tulog. Nakadikit ka ng mahigpit saya tabi ko nang bigla mo akong ginasing sa pamamagitan ng pagyukyok ng lalaki ang gamata mo. Dola, makinig ka. Sa una, wala kong narinig. Pero pagkatapos mabibigat at mababagal na yabak tag, galing sa sala dumadapa pekainan, papunta mismo sa pingkorto namin. Pinipinisyo naming amining ay natako ang kungik sa temeng ululu at hinawakan ko ng mahigpit ang kami mo sepit. Baka nasaktan pa kita noon. Huminto ang gayabag mismo sa tapat pinto namin. Tapos, dandang yumit ang seradura. Freak, napakabagal, parang derang inikot hanggang sa makaroon na malit na siwang. Hindi kami umimi kahit konti. Tapos nirig namin ito isang mainot garalgal na boses parang sa isang matandang babae. Bimiwalang salitang hindi namin maintindihan, galing mismo sa kubila ng pinto. Nanatili ito duneng parang walang katapusan bago kami nakarinig na nagrimay hinang kaluskos at biglang. Katahimikan lang ang sumunod. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, bumaba kami para bumili ng almusal at tino namin ang matandang babing nagbebenta ng tipay sa ibaba tungkol sa bahay namin. Namutlay kaya dito singbe na dyan. Ang deding mabait na matandang babay. Namuhay siya may gisadian hanggang saya mamatay. Mahal na mahal niyang may mga tao sa paligid. Ayaw niya nagisa. Igat kami mipat nung araw ting diyon hindi nete. At yun na nga ang nangyari. Kasalukuyang minumulto siya ng kanyang nasa sa loob na kamunduhan. At di niya malaman-laman na ito pala isang panaginip lang mula sa Haunted Dorm. Na alam nila ng mga bata na nasa paligid ay minumulto ng kanilang mga multo sa paligid nila. Ngunit datapwat subalit hindi nila alam na ito pala isang panaginip lang. At itong my scary experience in the Philippines ay noong May 13, 2033 pa. At 3 years na pala itong naganap. At ang mga bata sa paligid ay alam nila garalgal na boses na ito pala isang pananakot na hindi nila malaman kung saan galing at paano nagmula. At iyon na nga, nasa atip na pala ang mga multo ng paligid. At hindi niya alam na isa pala siyang expat na galing sa ibang bansa na minumulto na dumayo dito sa Pilipinas sapagkat isa siyang expat at hindi niya malaman-laman na culture shock siya at di niya alam na ito pala ay isang kamunduhan lamang na sinasabing dito nangyari sa Pilipinas. At alam niyo ba mga katakot, before anything else, like and subscribe. Like, comment, share, and subscribe this video. At kung umabot ka dito hanggang sa dulo na ito ng video na ito ay isa ka ng legend o alamat. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, ito na ang kanyang mga pamilya. Hinahanap siya at nakita. Nagulat at hindi pa mawari kung ano ang nangyari. Sapagkat yun pala ay multo ng kahapon, multo ng kanyang
pagpunta dito sa Pilipinas, tumawag po siya ng pulis para lang suriin at patunayan na ito pala isang panaginip lang. Alam niyo ba mga kapamilya, nagulat ang mga pulis sa kanyang mga nireport na may multo daw sa paligid. Pero ang hindi nila alam, ito pala isang karanasan lang isang expat o dayo na pumunta dito sa Maynila sa Pilipinas. At sinabi pa niya na nakita siya ng isang multo o aswang. Ito siguro ay sa Siquijor. Sa Siquijor ba ito? O saan ba itong banda ng Pilipinas? Sapagkat ang pinaka may maraming multo dito sa Pilipinas ay sa Siquijor lang. At yun ang kanyang dinescribe o ipaniliwanag sa mga kapulisan. Ang ganun mismo ang kanyang nakita sa kanyang pangitain. At nagulat din mismo ang mga pulis. At sinabi pa niya na nandun siya sa atip, sa ibabaw ng bubong. Niya nakita ang mga pangyayaring yon. At huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe to this video. Paki-comment, like, or subscribe na lang kayo. At sana ay nasiyahan kayo sa aking pagkukwento nito. Dahil wala na akong sapat na oras para i-edit ito. At wala nang lugar para lagyan ng sound effects. At gawa ng ng written description sa ibaba. Kaya ganito na lang ang ginawa ko. At sa pagpapatuloy pa nga ng ating kwento, zombie game. Ito pa rin ang mobile horror story animated zombie game. Hatid sa inyo ng Cosmic KHC o ng aking channel. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, ito ay isang laro na maglalaro ka ng bilang isang zombie na parang doon sa COVID-19 noon sa zombie game. Dapat mo siyang ganon, patay ng zombie, pinapatay ang zombie. At ngayon ay isa pala itong laro. At before matapos ito, mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-share na rin ang ating kwento. Maraming salamat.